ihatag nga paagi sa Ginoo na nato nga dili ra gid kaayo ta mabukatan nga mutubo ta kay naa ang iyang grasya. Grasya lang yun ang kaning doctrine of grace mo ni ang kung daghan man naman mga importante nga doctrine sa Bible, isa ni siya importante kay kung walay grasya no salvation. Sigurado mauna nga mitras napatay gininawa, mitras na atap patay panahon ato na ning i-seek atong kung ano ni i-understand o himuon o i-apply sa atong kinabuhi aron kita gyud magtubo o anytime moabot ang Ginoo wa tay kabalaka kay secured na ta. Amen. So, kinsa ang recipient? Kinsa ang pwede magkaroon o grasya? Kinsa ang pwede magkaroon o grasya? Ikaw sis, pwede ka magkaroon o grasya? Pwede. Paano? Paano ka magkaroon o grasya? Alagad sa Diyos. Alagad sa Diyos, tama? Oo. Naigiingon sa Biblia nga, God resists the proud, but He gives grace to the humble. So, tagaya di ay ang grasya sa Ginoo pag ang tao mapainom sa anon. Oo. Wala din siya naghahatag og grasya sa mga proud. Kumusta man ta karon? At ang mga kaugalingon pa, mga gusto nato may bawal sa mga tao nga well, sudo ta, sudo tayo kaya. Di na ta magkinahanglan siguro Ginoo kay makapalit man tao tanan nato nga gusto. Pero pag abot sa panahon mo ikaw magkasakit o mahurot ang imong kwarta, kung tagaan kang paagi sa Ginoo nga kung iya di kang tagaan paagi nga madoon ka niya. Pinaagi ba sa sakit? Pinaagi ba sa kawalan-on? Anything nga kung say gusto sa Ginoo nga paagi nga para ka mo dool niya, iyan ang himuon. Bisan pa gani ang kamatayon, iyan ang himuon. Pare atong nakabati ko kanang istorya nga sa pastor namo sa Jensen sa una nga. Kaning tawanan ni sukat ba siya na Kristohanon? Pero may na siyang ampo sa iyang mga kaparentihan na makaangkon po kaluwasan. Hangtod na tinulang lang siya inampo, wala gihapon. Hangtod nga, namatay siya. So, pagkamatay niya, dito pa na nga, nagdawat o kaluwasan ang katong iya mga inampo. Inampuan ng mga tao. So, ang pag-ampo niya nato, bisan pag mamatay na ta, mag-work lang kaya gihapon na ang tod nga ang time sa Ginoo yan ang luwason ang katong mga imong giangko sa kanang giingon nga in his time na imo man siya giangko so dili na mawala imong pag-ampo kung bisan mamatay ka kay ang ato pag-ampo usa ka ba yan sa langit ano na sa Revelation nga ang pagdayeg dito sa mga anghel sa mga saints, sa mga elders dito, mihunong. Kaya nga naman, nagsaka ang mga pag-ampo sa mga tao na rin sa kalibutan. So, di ta mag-uol nga, dili ta atong ampo, walay ulos. Kay kung ikaw, naa ka sa Ginoo, limpyo ka, kahimutan yung kinabuhi sa Ginoo, imong pag-ampo doon yun na, di ba yun niya, kaya imo maghihimo ang akong kapubuton, ihatag na ako kanimo imong pangayo. So, I don't know, asa na tatot niya, kaya wala na akong na-studyhan, nalakbitan lang. So, padayon tag basang Bible, padayon tag fellowship, padayon tag ampo, pag inampo ay ta, o diha nga, isa ka sign niya, nag-grow kita nga, niuswag kita sa atong Kristohanon niya kinabuhi.
Gawin nilang tanan. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong na i-reveal ni mo ka na mo, Ginoo. May pag-aampo na mo, Ginoo, nga di makawang ang tanan nga among nabatian, Ginoo. Nga ang pulong, ang gahom sa imong pulong, Ginoo, pamuhat diri sa among kinabuhi, dili ang karong adlaw, kundi sa tibuok namo nga kinabuhi. Nga makatabang kami sa uban, Lord, makaangkon sila, mapadoon sila kay Jesus, makaila siya kanimo, Amahan. O labaw sa tanan, Lord, alam sa imong himayaan. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, salamat Sister Mel, no?